Magsipag tayo po tayong lahat. Aming inaanyayahan ang ating panauhing pandangal at tagapagsalita, Commodore Elson K. Aguilar at kagalanggangang Administrador ng Lungsod ng Davao, Jesus Melchor B. Kitain, sa pagtataas ng watawat at pag-awit ng ating pambansang awit, Lupang Hinirang. Ang panunumpa ng katapatan sa watawat ay pangungunahan ni Ginoong Dominador A. Lopez, Chapter Commander, Knights of Rizal, Agdao Chapter. Nangyari po lamang ay taas natin ang ating kanang kamay. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Baba. Maraming salamat. Hinihiling ko ang lahat na lumipat sa Liwasang Rizal para sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan.
dili po nakatayo para sa Valley of Fire and Taps. Pinano, baba kamay. Na. Baba. Pa. Pinano, kaliwa. Up. Tangan. Stop. Baba. Stop. Tawad ang palod. Kita. Good. Tangan. Stop. Paging kamay. Stop. Baba kamay. Stop. Baba. Stop. Tawad. Landag.
Stop! Anak balikan! Stop! Matulog! Terus kanan! Kanan! Gas! Ladies and gentlemen, please take your seats. Muli ko pong binabati ang lahat ng isang magandang umaga. Pagkakaisa, pag-aambagan, pagsulong. Ito ang tema ng pagdiriwang ng ating kalayaan sa taong ito, Kalayaan 2016. Mga kababayan, ang pagsulong ng ating bansa tungo sa kaunlaran at pagpapanatili ng ating kalayaan ay nakasalalay sa ating pagkakaisa at pag-aambagan. Ang pagbabago sa ilalim ng bagong pamunuan na papasok ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng pagkakaisa at pag-aambagan. Ang tagumpay ng bagong pamunuan ay hindi lamang nakasalalay sa balikat ng mga bagong pinuno na ating ibinoto noong 9 ng Mayo. Tayo, bilang mga mamamayan, ay may tungkulin at responsibilidad na dapat gampanan. Ang pagkakaisa at pag-aambagan ng mga mamamayan at mga bagong pinuno ay siyang daan tungo sa patuloy na pagsulong ng ating kaunlaran at pananatili ng ating tinatamasang kalayaan sa kasalukuyan. Ang ating pagkakawatak-watak, ang ating pagwawalang bahala ay mga balakid sa ating pagbabago, sa ating pagsulong. Ang pambansang lupon ng Araw ng Kalayaan, taong 2016, ang pambansang lungsod ng Davao, sa pakipag-ugnayan ng pambansang Komisyong Pangkasaysayan, tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas, Kagawaran ng Edukasyon, Order of the Knights of Rizal, Veterans Federation of the Philippines, and the Sons and Daughters Association Incorporated, Grand Lodge of Free and Accepted Masons of the Philippines, Knights of Columbus, 4th Degree Assemblies, Davao Historical Society Foundation Incorporated, and Boy and Girl Scouts of the Philippines ay malugod na nag-aanyaya sa inyong pagdalo sa pagtataas ng watawat at pag-aalay ng bulaklak kaugnay ng pagdiriwang na 118 taong anibersaryo ng pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas. Sa pagbubukas na ikalawang bahagi ng ating palatuntunan sa araw na ito, hinihiling ko ang lahat na tumayo para sa panalangin ni Father Emmanuel M. Gonzaga, Parish Priest, St. Francis of Assisi. Let us put ourselves into the presence of our Lord and Savior. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we lift up to you your country, the Philippines, consecrated to Mother Mary, and home to millions of your faithful
we humbly ask that you bring peace to our land. May there be an end to violence, and may our officials continue to serve the Filipino people with honesty and humility, and our judiciary uphold the spirit of the law. We pray to you, Father, that we may always have enough food, clothes, and shelter to our children, have a proper education and freedom from exploitation, and that may our brothers and sisters working abroad find peace despite their being far from their loved ones. Most of all, we always pray to you, Father, for comfort and hope as we strive to work towards peace that you want for your country, the Philippines. We pray with the people of the Philippines that the efforts of peace-loving and peacekeeping groups in our country will progress and bear fruits of justice, especially for the indigenous people, those struggling with poverty, injustice, and violence. We pray in a special way for the people in Mindanao that all efforts of peace building will result in unity and development for all. In the name of Jesus and with the intercession of Mary, our Mother, Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.